damay na rin po na talagang binubungga na rin po ang parting Europe. Kaya yan po ay sign na talagang malapit na po kung bumalik ang ating pong Panginoon. At hindi naman po para magpanik tayo sapagkat tayo naman ay sa Panginoon, kundi yan po ay pinaghahanda na po tayo. So hindi para magpanik, kundi pinaghahanda po tayo. Nais ng Diyos na talagang tayo ay sa kanyang pagbabalik ay prepare po tayo, handa po tayo. So yun po. At purihin po Panginoon ngayong gabi, tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating po mga Bible sa Book of Jeremiah chapter 1 verses 1 to 10 na lang po ang ating pong basahin. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 10. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Verse 1, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anatot, in the land of Benjamin. Ito kayo po. O Lord, King, praise and fear, It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Verse 4. Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. 6. They say, I, Lord, behold, against thee, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. 8. Be not afraid of their faces, for I will be you to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Verse 10, altogether ready, will. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Nakikita po namin at nakikita po ninyo ang mga kaguluhan na nangyayari sa mundong ito. Ganun pa man, kami po ay buong pusong nananampalataya at nagtitiwala sa inyong pong kapangyarihan, sa inyong pong kabutihan, kadakilaan, na kami po bilang iyong mga anak ay hindi mo po kami pababayaan. At ang mga kapatiran, mga inyo pong mga lingkod, mga anak na nandoon sa ibang bansa na apektado ng kaguluhang ito, umaasa po kami nananampalataya, hindi mo po sila pababayaan. At amin po dinadalangin sa gabing ito, kung inyo pong kalooban ay kapayapaan po ay maghari sa buong mundo. At sapagkat tunay na mahirap na danasin po namin ang mga kaguluhang ito, mahirap na danasin namin ang mga digmaang ito. Nawa po Panginoon, kung kalooban mo po ang siyang mangyari, kalooban mo po ang siyang maganap sa aming po mga buhay. At dalangin po Panginoon, ihanda mo po kami sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus, sapagkat tunay na ang mga nangyayaring kaguluhang ito po ay tanda na malapit nang bumalik ang aming pong Panginoon Jesus. Ihanda mo po kami, nawa sa kanya pong pagbabalik, matagpuan po kami na kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo po at ginagawa ang inyo pong kalooban. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang kasalanan na nagagawa namin sa iyo. Lahat ay hayag. Ito po ay aking hinihingi sa inyo ng kapatawaran. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat Ama sa iyong awat habag na ibinibigay sa amin. Sa iyong pong kadakilaan, katapatan. Kung bakit kami po ay naririto pa hanggang ngayon. Bakit kami ay nakakapaglingkod hanggang ngayon. Ito ay dahil sa iyong biyaya, sa iyong awa at habag sa amin. Tunay na ikaw po ay dakila. Salamat po Panginoon sa gabing ito.
na muli makapag-aral, makapakinig ng inyong pong banal na salita. Dalangin ko po, itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw ang siyang makita, malulhati at mga parangalan. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat salitang lalabas sa aking pong bibig ay magmumula po sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ama, hinihingi ko po ang inyong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Wala po ang magagawa kung wala po kayo sa amin. Pagpalain mo po ang pangangaral, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, at dalangin po na patuloy na maghari sa bansang ito, sa buong mundo, ang kapayapaan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat at patindi na po ng patindi ang digmaan at ang ibang bansa ay nagpo-control na po sa kanila pong langis at ating po napalitaan na talagang tinira na po ng Iran ang plantation ng langis, I think doon sa Saudi Arabia. Kaya talagang tumatas na po ang presyo ng diesel, gasoline at ng langis po ngayon. So mga kapatid, mga minamahal, bago ako magpatuloy, ay Sister Shan, Brother June, taas ng kamay mo, kaway-kaway muna. Yun si Brother June, kasi magbibigay daw ng bayad para sa kami. Okay, so yun po. So pag-break po natin na matuloy, katagumpayan ng ating pong family camp at meron tayong bisita. So tunay na talagang tayo po ay hindi Calvinist, kaya naman ay another form mo ay Calvinist. At nagkalay niya kanina ang tatlong mga Calvinist. Okay, so sana ang pangita ito sana hindi magpatahimik sa buong mundo. Okay, so nag-align po kanina. So alam niyo po, nakakatuwa sa paggawa po ng mensahe. Minsan, title lamang po yung meron po ako. So title, alam niyo na yan, katulad po niya, Prophet Jeremiah, yan po yung title ng mensahe. So last time, ang title po ng mensahe ay yung Be Not Unwise. Pero hindi ko po alam paano mabubuo, hindi ko po alam paano matatapos, hindi ko po alam kung ano ang magiging laman ng kabuuan ng mensahe. So, yun po ay talagang every time na ako po ay gagawa ng mensahe, prayer meeting, Sunday worship, ako po ay nagpe-pray sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang nandoon ang kanya pong pagkilos. So, ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, Prophet Jeremiah. So ito pong ating pong binasa, ito po ay Book of Jeremiah at talagang dito po ay talagang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa verse 2, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Verse 4, Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. So makikita po natin dito sa verse 4, na talagang bago pa man inilabas, bago pa man nabuo si Jeremiah sa sinapupunan, ay talagang siya po ay sinasabi po dito ng Panginoon, kilala na kita. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kita propeta sa mga bansa. So yun po si Prophet Jeremiah. At nakakatuwa nga po sa buhay po ni Prophet Jeremiah ay talagang from his young age, simula pagkabata, ay makikita natin na siya po ay sumunod na sa kalooban ng Panginoon. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. Siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay po ang ating pong titingnan po dito sa ating pong pag-aaralan sa buhay po ni Prophet Jeremiah. Na ito din po ay nais ng Diyos ay makita sa atin. Amen po ba? So,
beginning verse 4 to 7. So sabi po dito sa verse 6, simulan na natin sa verse 6. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Verse 7, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. So sinabi po ng verse 7, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata. Kaya sa paglilingkod po, wala po ditong bata o matanda. Wala po ditong mayaman o mahirap. Wala po ditong may pinag-aralan o wala. So kung ikaw ay tinatawag, lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo na mga naligtas, nagsasabing tumanggap kay Kristo, lahat tayo inaasahan sa atin na tayo po ay maglilingkod sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Amen po ba? We are saved to serve. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. So una, makikita po natin dito, let us have the heart like Prophet Jeremiah. Magkaroon tayo ng puso na katulad ng puso po ni Prophet Jeremiah. So, ngayong gabi, suriin po natin ang ating pong mga puso. Ang inyong bang puso ngayong gabi, kayo ba'y natatakot sa gerang nangyayari sa ibang bansa? Ako, hindi ako natatakot. Amen po ba? Sapagkat alam ko na ako ay hindi pababayaan ng Panginoon. Pumutok ang Bulkan Taal, hindi ako umalis sa amin. Natulog pa nga ako nung pumutok ang Bulkan Taal at taas pa ang aking dalawang paa sa parang ganun ba yung aking hinigaan nung upong mahabang yon. Nakataas ang aking dalawang paa at madaling araw ako'y nagising hindi dahil malakas ang lindol, walang tigil ang malakas na lindol. Pero ako pinagising at syempre kapag madaling araw, malamig, kahit pumuputok yung bulkan, abay napapatigil ka rin. Pag-isip ko, pag-awak ko sa akin mo, hindi naman ako gumamit ng ano ba nilalagay sa buhok. Gel. Sabi ko, bakit ang tigas? Tapos, paglabas ko, humahakbang ako, inihakbang ko yung paa ko, yung paa ko lumulubog. Sumakapal na yung asphalt. So mga kapatid, mga minamahal, ako po, simula nung ako po ay naging mananampalataya tumanggap kay Kristo, hindi po ako nagkaroon ng takot. So yun po, na talaga yun yung biyaya ng Panginoon. At biyaya ng Panginoon, pumuputok ang bulkan, nag-aalboroto yung bulkan, ay talagang hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So mga kapatid, let us have the heart like Prophet Jeremiah. Magkaroon tayo ng puso katulad ng puso po ni Prophet Jeremiah. Alam niyo po, una, the heart of Prophet Jeremiah never divided in many things. Hindi po nahati ang puso ni Prophet Jeremiah sa napakaraming bagay. Pero ang puso ng mga Kristyano ngayon, hati-hati yan Diba? Kaya talaga, hindi sila makapaglingkod, hindi nila magawang maglingkod. Bakit sila natatakot sa mga bagay na nangyayari? Ay dahil ang kanilang puso ay talagang hindi sulit, hindi sila buong puso naglilingkod sa Diyos, hindi sila buong puso na nagmamahal sa Diyos kay Kristo. Sabi po ng verse 17, tinan niyo po yung Bible. Sa verse 17, Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. So talagang dito po is pinaghanda ng Panginoon si Prophet Jeremiah na mangaral. At dahil ang puso ni Prophet Jeremiah ay talagang hindi nahati sa napakaraming bagay na ito, siya po makikita natin dito. Basahin ninyo ang Book of Jeremiah, maging ang Lamentation, basahin niyo po sapagkat siya po yung sumulat niya, siya po yung writer po nito, ay talaga makikita po ninyo ang kanyang puso ay para lamang sa Panginoon. Hindi siya naghangad ng mga bagay sa mundong ito. Sa kanyang pangangaral, hindi siya natakot na kahit sino pa yung kanyang harapin, maging hari man yan, maging yan ay magagaling na mga sundalo ng mga hari ito, hindi siya natakot mangaral ng salita ng Panginoon, hindi niya ikinahiya ang salita ng Panginoon. Never divided in many things. Pero ang puso ngayon ng mga Kristiyano, kung bakit hindi makapagpatuloy sa paglilingkod, di ba? Ay hati sa napakaraming bagay.
Hindi na nila alam kung alin ang ipapriority. So mga kapatid, hindi pinagbawal ang pagtatrabaho. Diba? Pero kapag araw nga ng linggo, unahin ang Panginoon. Hindi pinagbawal ang pag-aaral, pero kapag prayer meeting, ay talagang dapat unahin natin ang prayer meeting. So yung po yung puso po ni Prophet Jeremiah, never divided and many things. So si Brother Jason, kahit yan ay talagang tricycle driver, yan po si Brother Jason, di ba? So kapag prayer meeting, nandito siya. Kapag araw ng linggo, nandito siya. Hindi natatakot mawala ng kita. Di ba? So hindi natatakot magutom. Hindi siya natatakot na wala siyang may padala sa kanyang asawa. Pero yung puso ng ibang tao ngayon ay talagang sila ay takot. Napakarami nilang kinatatakutan. Katulad na lamang ng mga Judith na yan. Di ba? So, kinatatakutan nila ang mga Judith na yan. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay nakakapagbigay dito sa ating bahay sa bahan ng halagang 25K. Amen. Amen po ba? So, hindi ko yung kinatatakutan. Yung pambayan na yan. Maaaring malaki yan. Maaaring dumaranas tayo ng deficit, di ba? So, Brother Jim, di ba? Tayo ay deficit. Pero dito nga nakarang linggo, salamat at may natira pa naman. So, ganun pa man, huwag tayong matakot sa mga bayarin. Amen? So yun po, mga kapatid, at talaga kung mayroon ka mang bayarin, isipin mo yung ibang tao, mas malaki pang babayaran nila kaysa sa iyo. Sa kapatid ko nga, hindi yun ang kanyang babayaran sa feeds, sa feeds ng isda. Pero hanggang ngayon, biyaya ng Panginoon, buhay pa rin naman siya. Diba? Kumakain pa rin naman siya. At yun nga lang. So, praying na maligtas ang aking kapatid. Pangalawa, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Jeremiah 20 verses 1 and 2. Tingnan po natin. Sabi po ng Jeremiah chapter 20 verse 1 and 2. Now Pashur, the son of Immer, the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Then Pashur smote Jeremiah, hinampas, pinahirapan. So if si Jeremiah ay isang propeta, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. So the heart of prophet Jeremiah, mga kapatid, mga minamahal, never devoted and worldly things. Si prophet Jeremiah, kahit siya po'y dumaranas ng pagkabilanggo, dumaranas siya ng pagpapahirap, pero nandoon ang kanyang puso patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Patuloy na susundin ang kalooban ng Panginoon. Patuloy na mangangaral ng salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, mahal niya ang Panginoon. Diyos na kanyang pinaglilingkuran kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Na kahit siya na nakukulong pinapahirapan, ay talagang hindi niya inilaan ang kanyang oras, ang kanyang panahon, ang kanyang lakas sa mga bagay sa mundong ito. So, ibig sabihin, talagang never devoted ang kanyang puso. Hindi siya umibig sa mga bagay sa mundong ito. Tingnan po natin ang Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16. Tingnan niyo po. Kaya mga kapatid, ang tunay na Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, talagang makikita diyan sa Kristiyano na tunay na nagmamahal sa Diyos na mas higit na pahahalagahan ang gawain. Di ba? May blessings man o wala na natatanggap, pahahalagahan ang gawain, hindi iiwan ang ministry. Di ba? So, sabi po ng Jeremiah 15:16, sabi po dyan, Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. So, si Prophet Jeremiah, sa kabila ng kahirapang pinagdadaanan, hindi ko alam kung ilang beses siyang nakulong. Parang siya po ay labas, pasok, ganun po siya. Ang buhay ni Prophet Jeremiah, labas-pasok po siya sa kulungan. At talagang doon sa kulungan ay wala siyang pagkain, sa kulungan ay wala siyang mainom. Pero ano sabi ni Prophet Jeremiah? Joy and the rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So nandoon ang kanyang kagalakan. Alam mo, kapag talagang isang tunay na Kristiyano ay nagmamahal, tunay na nagmamahal sa Diyos, dumanas man niya ng kahirapan,
masaya pa rin yan. Para sa mga mag-asawa, kahit may kahirapan yan, ay masarap talagang kasama ang mahal sa buhay. Masarap talagang kasama yung talagang iyong iniibig. Ganun po ba? So, kahit mayroong kahirapang pagdadaanan, masaya yan. Amen? Masaya ba ang mga lovers dito? Amen. Diba? Na kahit mayroong kahirapan, di ba, brother Ed? Kahit tayo naghihirap, minsan, di ba? So, dahil, syempre, iba talaga kapag ang kasama mo sa buhay ay tunay mong minamahal. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, the heart of Prophet Jeremiah never devoted in worldly things. Hindi siya naghanap ng material na bagay sa mundong ito. Hindi siya naghanap na talagang magandang matitirhan. Hindi siya naghanap na talagang magandang tahanan o magandang higaan. Hindi siya naghanap ng mga masasarap na pagkain. Di ba? So hindi siya naghanap ng masasarap na pagkain, masarap na inumin, hindi siya naghanap ng magandang kasuotan. Kaya kapag binasa nyo ang Book of Jeremiah, ang Book of Lamentation, wala kayo makikita, wala kayo mababasa na si Prophet Jeremiah ay naghangad ng mga bagay sa mundong ito. Nung ako ay naligtas, nalaman kong ako'y mayroong buhay na walang hanggan. Winalan ko na ng halaga ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi ko na ninais pang magpayaman. Hindi ko na ninais pang maging katulad ng aking kapatid na talagang noon ay milyonaryo, pero ngayon ay hindi na. Kasi yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin, yung kaligtasan na mayroon tayo, hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito, ng mga kayamanan sa mundong ito. Kaya siguro, dati ang plano ko talaga ay magkaroon ng negosyo. Yan ang plano ko. Talagang gusto ko dati magkaroon ng isang magandang bahay, malaking bahay. Diba? Na talagang gusto ko dati magkaroon ng maraming pera sapagkat gusto kong makatulong sa napakaraming tao. Para bagang sikat. Gusto kong sumikat, di ba? Pero simula nung nalaman ko meron akong buhay na walang hanggan, ay masaya na ako. Kahit wala akong mga kayamanan sa mundong ito. So dati ang binibili talaga yung mga ukay. Pero wala akong magagawa kung meron nagbibigay sa akin ng mga pantalon, sapatos. Wala akong magagawa. Bigay yun, alam, ang tambihan ko. Diba? So kung nakakapagsuot man ako ng ngayon ng mahal na sapatos, ito, Pure Shine, bigay lang po yan. Diba? So wala, mahirap tanggihan. Ang tumatanggi daw sa grasya ay nakakalbo. Lumalabo mata. Kaya nga malabo ng mata ko eh. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, the heart of Prophet Jeremiah never divided, never devoted, and the heart of Prophet Jeremiah never distracted easily of things happen around him. Diba? Hindi siya talaga nagagambala, agad yung nagugulo, nadidistract. Pero yung puso ng ibang Kristiyano, diba? Ang puso ng ibang Kristiyano, kapag may mga kaguluhan, kapag may mga pagsubok na dumating, nadidistract na, ayaw na maglingkod, ayaw na sumamba. Diba? Ganun yung puso ng ibang Kristiyano eh. Kaya, ang pagiging Kristiyano hindi madali. Lagi natin itatandaan, hindi madaling magpaka-Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano talagang hindi tayo exempted sa mga problema. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Kasi meron akong Bible study, dating ma-attend sa pagsamba. Pero nung nakita sa mga kapatiran, sa kanyang mga kaibigan, na dumanas ng matinding pagsubok, naging magulo ang buhay, umatras na. Hindi na sumamba, hindi na nagpatuloy. So mga kapatid, mga minamahal, sana ang puso natin, hindi tayo agad ma-distract sa mga problema, pagsubok na darating sa atin. Amen po ba? So tingnan muna natin ang Jeremiah 38, verse 4 and 6. Tingnan nyo po. Ano ba yung mga nangyari sa buhay ni Prophet Jeremiah? Sabi po dito sa verse 4, therefore the princess said unto the king, we beseech thee, let this man be put to death. Naglilingkod, nangangaral lamang ng salita ng Panginoon, sinasabi kung ano ang mensahe ng Panginoon, pero ito yung inaabot ni Prophet Jeremiah.
Sinasabi ng mga taong ito na ang taong ito, ang propetang ito, hindi tunay na propeta to. Yun ang sinasabi nila ng mga tao laban kay Prophet Jeremiah. At ang taong ito, ang propetang ito, dapat mamatay. Di ba? So yun po. And then sabi pa po dito, for thus he weakened the hands of the men of war that remain in this city, and the hands of all the people, in speaking such words unto them. For this man seeketh not the welfare of these people, but the heart. So mga kapatid, tunay sa ating pong pangangaral na salita ng Diyos, mayroong magagalit. Diba? Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, mayroong hindi natutuwa. Amen? So ganun pa man, hindi po na-distract yung puso po ni Prophet Jeremiah. Siya po ay talagang naglingkod pa rin. Verse 6, sabi dito, then took they Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah, the son of Hamelech, that was in the court of the prison, and they let down Jeremiah with cords, and in the dungeon there was no water. Doon sa kulungan na pinagkulungan kay Jeremiah, walang tubig. But may putik ang mayroon po doon. Amen? Walang ahihitan. So Jeremiah sank in the mire, lumulubog sa putik. Pero ngayon, ang mga Krisyano, kunting problema, kunting pagsubok, wala na. Tumitigil na sa paglilingkod. Kaya dapat puno na ito di ba? Itong bahay sa bahay ito, dapat talagang abot na hanggang doon. Kapag every Sunday, dapat aabot na tayo ng 100 every Sunday. Pero dumanas lang ng mga problema, pagsubok, wala na. Na-distract. Di ba? Nagkaroon naman ng mga boyfriend, girlfriend, wala na. Sana all may boyfriend, may girlfriend. Di ba? Aray ko. So mga kapatid, dami talagang distraction sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang Kristiyano. Pero dumating man ito sa ating, tuloy lang dapat. Ngayon pa, nakikita natin pagulo na ng pagulo ang buong mundo. Di ba? So talagang patindi ng patindi ang mga digmaan ngayon. Kaya yan, ang mensahe po diyan, magsisi na sa mga kasalanan. Di ba? Digmaan na ng digmaan ang nakikita sa ibang bansa, pero makikita mo pa rin sa mga Facebook ngayon, anong pinupost nila? Mga walang kwentang bagay, di ba? Mga walang kwentang bagay, ang mga pinupost ng iba. Samantalang sa ibang bansa, ay talaga marami na yung namamatay, marami na nagugutom, marami na nahihirapan, pero anong ginagawa ng iba? Ano yung pinupost ng iba? Walang kwentang bagay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung panahon na dapat talagang nagsisikap tayo, masipag tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid. And then, ito rin po, kung ito po nakita natin sa puso ni Prophet Jeremiah, ito rin po yung puso ng ating pong Panginoon Jesus, same like the heart of the Lord Jesus Christ. The heart of the Lord Jesus Christ never divided in many things, never devoted and worldly things. Yan po yung puso ng ating Panginoon Jesus. Ang puso ng Panginoon Jesus, tayo ay inibig. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo talaga kaibig-ibig. Tayo mga tao makasalanan. Pero ang puso ni Kristo ay tayo nasa puso ng ating Panginoon Jesus. Ano po ba? Tayo ay binigyan ng kaligtasan, tinubos, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Never distracted, just to finish His mission. Yun po ang puso ng ating Panginoon Jesus. Matapos lamang niya ang kanyang mission, ang kanyang panawagan, just to fulfill the will of His Father. Masunod lamang niya ang kalooban ng Ama. Kaya ang puso ng Panginoon Jesus never distracted, never devoted to worldly things, never divided in many things, just to forgive us. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Diba? So ang puso ng Panginoon Jesus mapagpatawad. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nagkakagulo na sa iba't ibang bansa. Aba, ay pahirarin pa ba natin ang galit sa ating puso? Pahirarin pa rin ba natin yung mga inggit? Pahirarin pa rin ba natin yung pride natin? Ano po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ay
nangyayari mga bagay na yan para tayo po ay maging handa. Next, ano pa ang makikita natin kay Prophet Jeremiah? Ang sabi po ng verse 8, chapter 1, verse 8 to 10, "Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord." Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Huwag mong katakutan ang kanilang mga mukha. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, "Behold, I have put my words in thy mouth." So aking inilagay ang aking salita sa bibig. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa. So ikaw ay pinagpupuno. So siya yung talagang leader. At sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. So mga kapatid, makikita po natin dito, let us have the humbleness like Prophet Jeremiah. So si Prophet Jeremiah, propeta, pero never niyang itinaas ang kanyang sarili. Diba? Siya po ay propeta, pero hindi po siya kailanman nagyabang. Siya po ay propeta, pero talagang nandoon, anuman ang mangyari. Makikita natin kay Prophet Jeremiah, humble po siya, obedient po siya. Talagang makikita natin yung kanyang humility, submission. So yun po makikita po natin kay Prophet Jeremiah. The obedience, humility, submission of Prophet Jeremiah. And then Noah. Kilala naman po natin si Noah. Amen po ba? Kilala niyo ba si Noah? Saan kayo nakita? Sige, anak ni Sister Che. So mga kapatid, mga minamahal, alam natin yung kwento ni Noah. Si Noah, for almost 100 years, siya ay sumunod sa mga pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? Talagang detalyado. Talagang mahirap. Walang mga kagamit-gamit. Pero detalyado, sinunod po niya ang sukat, haba, taas ng barko. Amen? At sinunod ni Noah kung paano ito patitibayin. So yun po mga kapatid. And then Noah, and then of the disciples, and especially of our Lord Jesus Christ, can compare to us. Yung pagsunod, yung obedience, humility, submission of Prophet Jeremiah, Noah, and other disciples, and especially of the Lord Jesus Christ, can compare to us. Hindi po pwedeng ikumpara sa atin. Diba? Yung bang ating pagsunod ngayon, yung bang ating paglilingkod ngayon sa Diyos, Panginoon Jesus, pwede ba natin ikumpara ito doon sa ginawang paglilingkod ni Prophet Jeremiah? Yung ating pagsunod sa Diyos, pwede ba natin ikumpara ito doon sa mga alagad ng ating Panginoon Jesus? Hindi. Diba? Malayo. Para bagang wala pa sa kalingkingan. Yung ating pagsunod, pwede ba natin ikumpara doon sa ginawang pagsunod ng ating Panginoon Jesus? Di ba hindi? Walang-wala sa kalingkingan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin their humbleness, yung kanilang pagpapakumbaba, ang kanilang pagsunod, ang kanilang paglingkod was consistent without pride. Yan yung makikita natin sa mga alagad, kay Jeremiah, kay Noah, talagang tuloy-tuloy yung pagsunod. Pero ngayon, ano yung ginagawang pagsunod ngayon ng mga Kristyano? Minsan, lulubog lilitaw Diba? Tapos, minsan, after 1 month, after 2 months, nawawala na. Sa paglilingkod, nawawala na. Sa ministry, tumitigil na. Diba? So dati, ilan na tayo sa choir, pero ngayon, kakaunti na naman. So mga kapatid, hindi consistent. Amen? So mga kapatid, yan po yung makikita natin. Alam niyo po si Prophet Jeremiah, he served and preached more than 40 years. Yan po si Prophet Jeremiah. Tuloy-tuloy po yun simula sa kanyang pagkabata. Amen po ba? Hindi siya nag-backslide, hindi siya tumalikod. Consistent. Amen? So yun po yung kanyang pong paglilingkod, pagsunod sa Diyos sa Panginoon. Ito po, sasabihin ko po sa inyo. From the year 627 BC. Kasi, kanino ba siya nagsimula? Sino yung king na pinagsimula niya? Sabi dito,
Sa verse 2, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah. Yan po yung una na talagang siya po ay naging propeta in the year of King Josiah. So from the year 627 BC to 586 BC. So yun po yung taon na siya po ay nangaral, taon na siya po ay nasa ministry. More than 40 years. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang hamon sa atin, kung tayo po'y maglilingkod, dapat tuloy-tuloy. Hindi lulubog lilitaw. Amen? Sino ba pwede ko maihalimbawa dito? Si Brother Edwin na lang. Brother Edwin, nung mabaptize, medyo sabihin na natin ilan taon pa, pero makikita ko sa kanya, consistent. Amen? Nabaptize si Brother Edwin year 2022. At simula 2022, talagang siya ay hindi na umabsent sa pagsamba at talagang nasa ministry. Di ba rin ang lumaki ang katawan, huwag lang ang ulo, ano? Di ba? So, ayos lang naman. So, yun po, na talagang, sino pa? Brother Jason. Simula din nung nabaptize from the year 2022. Hanggang ngayon, nandito siya. So, sabihin na natin 4 years na. O magpo 4 years si Brother Jason. Kasi si Brother Jason ay October, I think, na-baptize. Octoberian pala. Octoberian po yan. So mga kapatid, consistent. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Na tayo, saan man tayo mapunta, mapalayo man tayo, humanap tayo ng Baptist Church. Huwag yung Calvinist. Di ba rin Calvinist? Ano? Di ba? Di ba rin Calvinist? Huwag lang ang Calvinist. So mga kapatid, mga minamahal, ituloy natin ang ating paglilingkod. Huwag tayo tumigil. Then, yan po, from King Josiah to King Jehoiakim, and then from to King Zedekiah. So yun po ang pinagsimulan ni Prophet Jeremiah. Amen? And then, their humbleness was, tingnan po natin ang chapter 15, 16 to 18. Tingnan po natin. Chapter 15, verse 16. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and the rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Verse 17, I sat not in the assembly of the mockers, hindi ako umuupo doon sa mga pagtitipon ng mga nanlilibak sa Panginoon. And then, no rejoice, hindi ko'y kinatutuwa na talagang may mga taong nanlilibak na hindi sumusunod sa Panginoon. I sat alone, talagang may paninindigan si Prophet Jeremiah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw lamang sa pamilya mo ang ligtas, magpatuloy ka. Di ba? Kasi minsan may mga Kristyano, hindi sumasamba kapag araw ng linggo kapag wala ang mahal sa buhay. Di ba? So, dapat, mag-isa man tayo, katulad ni Prophet Jeremiah, sabi nga po diyan, I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. 18. Sabi po dito, why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar and as waters that fail? So mga kapatid, their humbleness was created of devotion to the Lord. Yung kanilang pagpapakumbaba, ang kanilang pagsunod, ay talagang ito po kung bakit sila sumusunod, bakit sila nagpapakumbaba, dahil ito po ay binuo ng pag-ibig sa Panginoon. Amen? Napakahalaga ng pag-ibig. Kaya ang tunay na nagmamahal sa Diyos, si Kristo, mananatili sa gawain. Ang tunay na umiibig sa Diyos, si Kristo, patuloy na maglilingkod kahit may kahirapan. Patuloy na maglilingkod kahit nag-iisa. Amen po ba? So mga kapatid, yun ang makikita po natin diyan. Created, talagang ito po ay binuo ng pag-ibig sa Panginoon. Kung bakit talagang nagpapakumbaba, sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon, ay dahil talagang mayroong pag-ibig sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, suriin natin ang ating sarili, ang ating buhay, kung tayo'y tunay na nagmamahal sa Diyos. Halimbawa, wag naman, ay dito magkagulo, yung nagkaroon na ng binumpa, di ba? So, let's say for example, halimbawa lang naman,
Hindi naman natin masasabi, nagkakagulo sa Maynila. Di ba? Kasi yun talaga ang minsan tinatargetin kasi yun yung pinaka-capital. So, malayo naman sa ang mataas na kahoy. Patuloy ka pa rin ba sasamba? Patuloy ka pa rin ba maglilingkod? Di ba? So, yun po yung makikita natin kay Jeremiah. Na kahit talaga siya po ay dumaranas ng kahirapan, patuloy siya naglingkod sa Panginoon. Patuloy na sumunod, nagpakumbaba. And then, makikita po natin, their humbleness was a commitment. Yung po makikita po natin dito, commitment po ang pagsunod. Commitment dapat ang pagpapakumbaba sa Panginoon. So marami ngayon, mababaw ang pagiging Kristiyano nila. Mababaw ang kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Kasi nga, kunting problema, kunting sabihin na natin nasaktan lamang ang kanilang puso, nasaktan lamang ang kanilang damdamin, ay nawawala na sa ministry, tumitigil na. Ano po ba? So, walang commitment. So, yung po makikita natin sa ibang Kristiyano, pero kay Prophet Jeremiah, kay Noah, at sa mga alagad ng Panginoon Jesus, at sa ating Panginoon Jesus, makikita natin na talagang nandoon ang kanilang commitment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay natin, tayo ay magkaroon ng commitment sa Diyos, sa Panginoong Jesus. And then next, their humbleness was confirmed unto them. So mga kapatid, ang sabi po ng Hebrews 11:37, tinan po natin. Hebrews 11:37. Paano ba pinatay ang mga propeta noon? Paano ba pinatay ang mga lingkod ng Diyos noon? Sabi po dito, they were stoned. So dito po sa Bible, wala pong specific cause of death ni Jeremiah. Wala pong binanggit paano namatay si Prophet Jeremiah. Pero ganun pa man, ito po kung paano pinatay ang mga propeta. They were stoned, binabato, stoned to death. They were sawed asunder, nilalagari, hinahati ang katawan. Yan po ang ginawa kay Prophet Isaiah. Were tempted, were slain with the sword. So sa akin pong pag-aaral, I believe si Prophet Jeremiah ay slain with the sword. Siya po ay pinatay sa pamamagitan ng tabak or ng espada. Pamaya titingnan po natin. They wandered about in sheepskin, binalatan ng buhay. Masakit po yun. Tatanggalin ang iyong balat. Amen? And goatskin, being destitute, afflicted, tormented. And then tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Jeremiah 26:23. So ito po yung mga kasabayin ni Prophet Jeremiah. Ito yung mga batch ni Prophet Jeremiah. So verse 23, and they fetched forth Urijah out of Egypt. So kinuha nila si Prophet Urijah doon sa Egypt and brought him unto Jehoiakim the king, who slew him with the sword. So pinatay sa pamamagitan ng tabak and cast his dead body into the graves of the common people. Kaya yan po yung aking paniniwala, though wala pong specific na binanggit po dito sa Bible. Amen po ba? So mga kapatid, yung kanilang pong pagsunod, pagpapakumbaba ay talagang pinatunayan hanggang kamatayan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, katulad ng ating Panginoon Jesus, diba? And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin, habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayo magpakumbaba, patuloy tayo maglingkod sa Diyos kay Kristo. Hindi yung kumbaga parang minsan ang ginagawa ng ibang Kristyano, ay, enjoy ko naman yung natitira sa aking buhay. Diba? So, para bagang after 1 year, umaalis na sa paglilingkod at mag-i-enjoy na lang daw sila sa kanilang buhay. So, mga kapatid, hindi inaalis sa atin ang mag-enjoy. Diba? Pero huwag natin alisin ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Last, mga kapatid, verse 8, chapter 1, verse 8. Sabi po ng chapter 1, verse 8, be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. So mga kapatid, last, let us have the hallmark
like Prophet Jeremiah. Hallmark means character. Amen po ba? So, sana magkaroon din tayo ng attitude, ugali na mayroon si Prophet Jeremiah. Especially, magkaroon tayo, maging Christ-like po tayo. Kung sinasabi natin tayo Kristiyano, tinanggap natin si Kristo sa ating puso. Sana makita sa atin yung mga attitude, ugali na mayroon ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus pasensyoso. Diba? Ang Panginoong Jesus mahaba ang pasensya. Ang Panginoong Jesus mapagpatawad. Ang Panginoong Jesus masunurin. So kung sinasabi natin tayo Kristiyano, dapat makita ito sa atin. Amen po ba? Na tayo ay maging masunurin. Pero ngayon, ang mga Kristiyano nakakalungkot talaga. Minsan susunod, yun ang problema. Minsan hindi. Kumbaga, meron silang oras. Kapag maganda ang pakiramdam, kapag feel ko lang, susunod ako. Kapag nasa mood ako, susunod ako. Pero kapag wala na sa mood, ay moody na. Diba? Wala na. At ang nakakalungkot pa, kapag moody na, wala na sa mood, kahit sino Kristiyano, hindi na rin pinapansin. So, what kind of attitude? Anong klaseng ugali meron tayo kung ganun po tayo? Diba? So kung sinasabi natin tayo Kristiyano, dapat makita sa atin yung ugali na mayroon si Kristo. Amen? Minsan, maraming Kristiyano yung mayaman. Bakit? May sariling mundo. Diba ganun minsan yung attitude ng mga Kristiyano eh. Tama ba? May sariling mundo. Nandun sa sulong, hindi makakausap, nasa sulong, walang pinapansin, may sariling mundo. So, dapat tayo po, katulad ni Prophet Jeremiah ng ating Panginoong Jesus, magkaroon tayo kung ano yung karakter na meron sila. Let us have the hallmark like Prophet Jeremiah, especially of the Lord Jesus Christ. So, yung ugali, karakter na meron si Prophet Jeremiah, maging ang ating Panginoong Jesus, courageous, matapang, malakas ang loob. Diba? Talagang punong-puno ng pag-asa. Hindi na-discourage sa mga pagsubok. Hindi na-discourage sa mga problema. Courageous. Na talagang, kaya sabi po dito, be not afraid of their faces. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha. Kahit ikaw ay bata pa, huwag kang matakot sa kanila. Amen po ba? So yun po ang ugali na mayroon si Prophet Jeremiah, courageous, compassionate, mayroon siyang awa, mayroon siyang habag sa mga taong ito, kahit matitigas ang ulo ng mga taong ito, patuloy siyang nangangaral ng salita ng Panginoon, kahit siya ginukulong at talagang pinahirapan, patuloy siyang nangangaral ng salita ng Panginoon ng katotohanan sapagkat nandoon ang kanyang awa sa mga taong ito. Amen po ba? Dapat mayroon din tayong awa sa mga taong mapapahamak sa impyerno. Kaya nga, si Prophet Jeremiah sumulat ng lamentation. Sa Tagalog ay panaghoy. Nandoon ang kanyang matinding pagnanais na talaga ang mga tao ay maakay sa